sa paghahatid ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Narito ang mga programang inyong tututukan mula Lunes hanggang Biyernes sa 909 kHz, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Super Balita sa 909 ni Super Rodel Guzman. Susundan ito ng tambalang Mike Enriquez at Joel Reyesabel sa Super Balita sa umaga nationwide. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga, umaatikabong talakayan ng maiinit na usapin ang sasa inyo sa programang Kami Naman ni Super Junfred Calamba at Ed Havares. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Samot-saring impormasyon, mga tips at balita ang ihatid sa inyo ni Super May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Alas 12 hanggang alauna ng hapon, Super Balita sa tanghali nationwide ni Orly Trinidad at Lala Roque. Alauna hanggang alas 2:30, muling magbabalik si Super May Uy upang tugunan ang inyong mga suliraning puso sapagkat kami ay tao lamang. Alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon, makipagdebate sa partners June and Ivy ni Super June Vicer Bantaculo at Ivy Valdez. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kaalaman sa batas at serbisyong legal ang hatid sa inyo ni Rod Evangelista sa Kayo at ang Batas. Alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi, muling balikan ang maiinit na balita sa buong maghapon. Triangulo ni Super Wilmar Abrea, Kenneth Calumbres at JB Wanich. Susundan ang mga balita sa 24 oras. Mga programang inyong kagigiliwan, mas pinalawak at pinatatag dahil kayo ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami patuloy na maghahatid ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Buong puso para sa Pilipino. Super Radio. Narito na ang pinakabagong programa sa Super Radio tuwing hapon na inyong dapat antabayanan. Triangulo! Maghimay sa mga maiinit at napapanahong balita, balitang pangkabuhayan, sa payong kapuso, sports update at sinukaw. Lahat ng yan sa inyo dito lamang sa programang Triangulo. Mapapakinggan tuwing alas 5 hanggang alas 6:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Triangulo! Huwag sila ang nagpupot, di matatapos tulo. Hay mga kapuso! Magandang hapon! Toto'y tumalong ka Sa lahat ng ating mga kapusong nakikinig ng programang Triangulo. Kamusta po ang inyong Thursday mga kapuso? Abay, sana'y okay lang. Nako, marami atang na-disappoint kayong... Marami ata ang umiiyak at ay hindi na matutuloy muna ang paglaya ng iilan sa ating mga kapuso dito sa darating na Sabado. Dahil ay laban o bawi ang programa ata ng ating mga otoridad sa taas. May sinabi na karaan, lahat ng mga low risk area dito po sa buong Pilipinas, wala na. Pero ngayon parang binabalik Pag-uusapan natin yan mga kapuso dito lang sa programang Triangulo sa ngalan ng aking mga original na partner, Super Wilmar Abrea at si Super Kenneth Calumbres. Ako po, Super JB Wanich. Siyempre kasama ang ating pinakapogi sa bahaging technical, Super Albert Balenas, na nagsasabing hi kay Janine Bulosa. Kay Ate Janine Bulosa. Oy! Ate Janine, na una nating viewer dito sa ating Facebook Live. Shoutout kay Ate Janine. Baka daw pwedeng mahingi ang iyong number nang may maka-textmate naman ikaw at ang ating poging technician dito sa aking gilid. Para pagkatapos ng quarantine, yun na.
May kadate na. Nako po. Sarap naman nun. Hi, I'm listening to your station. Kaling kay Joy Happy Milak. Habang may kasunod, Ayan mga kapuso, di matatapos. Yan ang ating mga latest update. Dahil, nako, masakit man sa puso at masakit man na yung ating mga plano. Ano? Kailangan tanggapin talaga. Oh. Yung mga nakapag-order na ng kani-kanilang mga swimsuit, mga nakapag-book na sa mga beaches, mga planong mauudlot, mga nagpa-reserve sa mga stay-in, mga bumili na sa pharmacy ng mga plastic kung saan may ilalagay yan. Ay, nako, ang daming excited na sana. Panigurado, ang daming nakamiss ng mga gawaing ganyan. 2 buwan ba naman tayong standby sa ating mga bahay? At panigurado, nung nakaraang linggo pa lang, nag-uusap-usap ng mga magjowa. Naku, sa Sabado, magkikita na tayo. Nahanda mo na ba yan? Ay, nakaligo ka na ba? Tapos biglang in-announce kanina ni spokesperson, ni presidential spokesperson Harry Roque na lahat po ng mga low-risk area sa buong bansa ng Pilipinas ay sasailalim at i-continue ang General Community Quarantine. Nako, pangatlong beses na po na bago yan. Nung una sinabi ay hindi na o wala nang community quarantine ang mga low-risk area kasama po ang rehiyong Mimarupa, ang lalawigan ng Palawan at syempre ang syudad ng Puerto Princesa. Siya ay parang Ngayon ay kahapon pala binago. Sabi, parang delikado kasi kung tatanggalin yung quarantine. Kaya ang gagawin na lang magkakaroon tayo ng kamusta po mga taga Puerto Princesa City from Tansa, Cavite. Wow, layo nang narating natin Kaya Ate Rosemary Villasper Armado. Kamusta po kayo dyan sa Tansa, Cavite Baka pwede daw mahingi din yung number. Abay, parang hayok na talaga sa number ng si Super Albert Ano? Ha? Na-extend kailangan textmate. Ingat-ingat din mga kapuso sa mga nagpapakilig sa atin ngayon dyan. Panigurado baka bored lang yan sa quarantine. Baka pagkatapos ng quarantine, hindi na kayo text niyan. Yun lang, yun ang masakit. Balik tayo doon. Ay sinasabi nga na ito na. Kahapon in-announce modified General Community Quarantine. Mas maluwag. Di ba? Mas maluwag sa ating nakasanayan at mukhang mas gaganda ang ating mga lakad dahil sa Modified General Community Quarantine halos back to normal. May ilan lang mga susundin na mga safety measures tulad ng social distancing, pinaka-importante sa lahat, pagsusuot ng face mask at syempre pag-iwas sa malalaki pa rin pagtitipon. Kaya hindi natin alam kung pwede na bang intermunicipality. Wala pa tayong binibigay na guidelines. Pero ngayon, kanina lang, according to presidential spokesman Mr. Harry Roque, ay hindi na po tayo bababa sa Modified General Community Quarantine. At tayo po ay sa ilalim ulit sa loob na naman ng 15 days sa General Community Quarantine. Lahat po ng mga low-risk area, ibig sabihin lahat ng mga lugar sa bansa na low-risk area ay pagpapatuloy ang General Community Quarantine. Samantalang yung sa NCR, Laguna at Cebu City, yan po ang magtutuloy-tuloy yung Modified Enhanced Community Quarantine dahil yan yung mga lugar na may mga mararaming kaso ng COVID-19. Pero sa atin dito sa Palawan, wala na naman na. Kaso nga lang, kailangan natin mag-comply sa batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, pag pinasa mo ulit, bawal
pa rin lumabas. Menteryo Yun lang, mga kapuso, ha. Ako'y kumilo Oy, tapos mga kapuso, ang Palawan State University, nagsimula na ang application para sa kanilang college admission examination. laban Yan po sa PSU. Kulay at tatakay di Kaya mga kapuso, sa lahat ng ating mga estudyante na nakikinig ngayon, lalo na yung sa mga malalayong lugar na naaabot ng ating radyo sa mga island municipalities, mga kapuso, nagsimula na ang application para sa college admission exam ng Palawan State University para sa muling pagbubukas ng klase sa buwan ng Agosto. Kaya mamaya mga kapuso, tatalakayin natin yan. At babasahin natin ang balitang yan sa ating pagbabalik. Oras muna natin alas 5:19 na po ng hapon. Magbabalik tayo. Triangulo! Triangulo! Ito ang serbisyong totoo. GMA. Radyo! Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Nangarap kong tayo hanggang wakas. Let go and move on. Ngunit wala kang nagawa. Sing the pain away with Songs David's debut single, Di Na Magtatagal. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Extended ang quarantine. Kaya naman mas enhanced na rin ang inyong afternoon prime. Wala ka bang magawa kundi sundan ako at agawin lahat ng gusto ko para sa kasal namin? Ha? Wala akong inagaw sa'yo kahit kailan. Ikaw ang maraming inagaw sa akin. Ika-6 na utos, 2:30 p.m. Pinawa mo yung kapatid ko! Sino kapatid, Nay? Si Rosalie! Siya si Rosemary! Magkapatid kayong dalawa! O Nanay, 3:25 p.m. Meron akong sikreto. Sige, sasabihin ko sa inyo. Malakas ako! Wala nakakaalam kung saan nagmula ang kapangyarihan na yun. Basta ipinapasa lang yun sa mga babae sa pamilya namin. Hindi ko inaasahan, pero dumating na rin ang araw na kinatatakutan ko. On Strong Girl Monsoon, 4:15 p.m. Let's stay at home together. Tutok na sa GMA Afternoon Prime. SP Super Radyo! Triangulo! Ay mga kapuso, nagbabalik tayo Batiin ko lang muna yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Nakatutok sa ulo Si Vigontes Suba Nene. Tumapas Si Jed A. Agusnog, sir, watching from Dumaran, Palawan. Thanks, it's me, Miss Jeng Agawin. Magandang hapon, sir, watching from Dumaran. Aba, fan tayo ng mga taga Dumaran, Ano yan, pabati po yung nanay namin na nagsa-celebrate ang 60th birthday niya ngayong araw kay Nanay Nelia Begonte po. Salamat, God bless po. Oy, ito mga favorite ko dyan sa Gutoras, Ano mo ba? Si Ate Mel Rebolledo. Nabubulol ako. Ate Mel! Sarap-sarap ng adobo dyan. Pakibati naman kami dito sa Gutoras, Karinderia. Kamusta? Namimiss ko na kayo dyan sa Gutoras, At syempre, ito ang baby girl. Dahilan Ang baby girl ko, si Loretta Abria. DJ Wanich, pakibati po ang family po no Abria. Langgag, Lota, Lagbas, Horada, thanks baby girl to. Oba? Kaya talaga baby girl, hanggang dito sinusundan mo ko. Bantay ka sa akin after lockdown. At dyan tayo sa Gutoras magde-date. Aba? Ayan
mga kapuso, batiin ko na rin yung mga nasa last residensya, sila Tita Esther at Ate Cynthia. Sila Kuya Aba at ang mama papa ni Kuya Aba. Kamusta po kayo? Magandang hapon. At balik tayo dun sa pinag-uusapan natin mga kapuso. Mahalaga ito para sa ating mga estudyante. Kasi nga naman nagsimula na yung admission test natin. At mukhang may inihanda ng protocol at safety measures itong pamunuan ng Palawan State University para sa ating mga estudyante na mag-a-apply para sa admission test nila. Admission test niyo po ay magsisimula sa June. Ngayon ay mag-a-apply pa lamang kayo dahil tumanggap na po ng walk-in ang Palawan State University. Doon sa inilabas nilang Facebook post ng PSU sa Office of Student Affairs and Surveys, sinabi nila na para masiguro ang seguridad ng lahat ay nagkaroon ng protocol ang pamantasan sa kung paano maiiwasan po yung posibleng pagkalat ng COVID-19. Kahit na magkakaroon sila ng mga walk-in applicants, kailangan maipatupad pa rin ng social distancing. Siyempre, ibang mga safety measures tulad ng paglalagay ng face mask, dahil meron po tayong no face mask, no entry sa loob ng ating pamantasan. Siyempre, kailangan din maglagay ng alcohol sa tuwing magpapasa ng mga dokumento. Mga kapuso, meron lamang tayong 50 appointment slots kada araw. 50 appointment slots lang po kada araw. So, 50 katao lamang o 50 estudyante lamang ang makakapasok sa loob ng Palawan State University para mag-submit ng kanilang mga dokumento. At para masiguro nyo po yung inyong reservation, dahil first come first serve po ito mga kapuso, kailangan yung pumunta, tandaan nyo ito although nandoon na rin yan sa ating official Facebook page. Sa official Facebook page ng ng PSU. Yung PSU Office of Student Affairs and Service, nakalagay doon na kailangan nyo pumunta sa bit.ly/PSUCAPP at fill upan ang mga impormasyong kinakailangan kung saan sila mabibigyan ng appointment o kung saan kayo mabibigyan ng appointment na susundin para pumunta sa universidad sa itinakdang araw. Hanggang May 29 na lamang po ang pagtanggap nila ng application. At doon din sa bukod dyan, ay nagkaroon din sila ng mas madali at mas safe para sa ating mga estudyante kung saan isesend na lang through email. Para sa ating mga kapuso na nasa malalayong lugar, email nyo na lang po isend yung inyong mga forms. Yung mga forms nyo po ay kukunin sa PSU sa bit.ly/PSUCAFG 2020. Ulitin ko na, bit.ly/PSUCAFG 2020. Search nyo lang yan sa Google. At pag nakita nyo na, doon kayo kukuha ng form na inyong fill-upan at isesend po sa email ng PSU Admission 2020@gmail.com. Ilalagay niyo po doon sa inyong subject Admission 2020 at ilagay ang inyong last name, first name at middle name. Sa unang bahagi, narito ang kinakailangan ilagay doon mismo sa inyong email. Siyempre, dapat may greetings muna. Pwedeng hello, this is, at ilagay po ang inyong last name. Kailangan una last name, sunod ang first name at ang middle name. From yung eskwelahan na inyong pinanggalingan kasama ang school address. Submitting here with the following documents. Tuldok. At ilalagay I am A. Kung ano ka ba, incoming freshman, transferee, incoming foreign student, or student applying for re-admission to the university. Ganun lang po kasimple mga kapuso. At syempre, ipapadala kasama po yung inyong scanned, fully accomplished application form na makikita dun sa nabanggit kong site kanina. At yung scanned grade 12 report card, yung scanned NSO or PSA birth certificate,
at yung inyong scanned Certificate of Good Moral Character. Yan mga kapuso ang inyong dadalhin o ipapadala sa Palawan State University doon sa Gmail na aking nabanggit kanina para ma-apply po kayo sa admission test na mangyayari sa buwan ng June. Kulap-kulap, tunay na magdalaman. Ang kulay at tatak ay di isang dahilan. Samantala mga kapuso, dakuin na natin ang headlines ngayong araw po ng Huwebes. Lang sa mayang na Sa ulo ng mga balita. At para sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Huwebes, Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. pagsasailalim sa lalawigan ng Palawan sa Modified General Community Quarantine na ngayon nga ay naginang General Community Quarantine ulit, nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa mga Palawenyo. Panibagong suspect case sa COVID-19 dito sa lungsod. Nasawi, samantala limang suspect case dito sa syudad na unang nasawi, negatibo po ang resulta sa naturang virus. Magsasaka na may kinaharap na kasong pagnanakaw, arestado ng mga tauhan ng PNP Maritime Group sa bayan ng Rizal. Siyam na raang Palawenyong stranded sa iba't ibang lugar sa bansa pinagahanda ang mapauwi ng pamahalaang panlalawigan. Pagbebenta ng iligal na droga hindi umano mapigilan sa kabila ng pagkakaroon ng krisis ng lungsod dahil sa COVID-19, ayon po yan sa PNP. Plano ng DepEd Palawan na online learning classes sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Nais malaman ng Hunta Probinsyal. Isang buhaya na ang naibalik sa natura nitong tahanan matapos na matrap sa isang konkretong tangke sa bayan ng Balabak. CSWDD pabatid kung ano ang magiging kapalaran ng higit 11,000 nag-apela para sa Social Amelioration Program ng DSWD. Palawan State University tumatanggap na ng mga walk-in applicants para sa application ng admission exam na gagawin sa susunod na buwan. 10 kalalakihan dinala sa impilan ng pulisya matapos mahuli sa curfew kagabi. Apela para sa inclusion ng mga pamilya na hindi nakatanggap ng social amelioration sa first tranche nito. Nasa proseso pa rin ayon sa DSWD. Sagip Palawenyo Assistant Program ng Pamahalang Panlalawigan hanggang Biyernes na lang tatanggap ng tawag. 3 individual na nakumpiskahan ng unregistered chainsaw sa bayan ng Aborlan, nasampahan na ng kaukulang kaso. Aplikasyon para sa admission exam ng Palawan State University maaaring ipadala gamit ang email upang mas maging madali at ligtas pa ang mga estudyante sa banta ng virus. LTO Palawan muli nang nagbukas sa mga mamamayan ng lungsod at dinagsaagad ng mga tao. At yan ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Huwebes. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. DYSP Super Radyo Balita. At yan mga kapuso, ang ulo ng balita ngayong araw ng Huwebes. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ako.
Triangulo. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. Mga tamad! Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay nga'y masdan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinulong sa kanila'y naguutos, nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Taong tamad, mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Proverbs 6, 6-9, MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Bago ka umubo, takpan ng ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Narito na ang pinakabagong programa sa Super Radyo tuwing hapon na inyong dapat antabayanan. Triangulo! Maghimay sa mga maiinit at napapanahong balita, balitang pangkabuhayan, sa payong kapuso, sports update at sinukaw. Lahat ng yan sa inyo dito lamang sa programang Triangulo. Mapapakinggan tuwing alas 5 hanggang alas 6:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Triangulo! Huwag sila ang nagpupot, di matatapos ang gulo. Mga kapuso, tayo po ay nagbabalik para sa detalye ng ating mga balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PCL President Palawan Chapter. Board Member Clarito Prince Di Maale IV, Prinsipyo at Serbisyo, Sulong, Palawan. Mga kapuso, unahin na po natin ang balitaan mula kay Super June Vicer Bantaculo. May kinalaman sa ating tatalakaying balita ngayong araw ng Huwebes. Ito pong Sagip Palawenyo Assistance Program ng Pamahalang Panlalawigan hanggang Biyernes na lamang tatanggap ng tawag. Sa detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Pasok! Nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng COVID-19 sa Sagip Palawenyo Assistance Program ng Pamahalang Panlalawigan kung saan dito pinaparating lahat ng impormasyon at pangangailangan ng mga Palawenyo na nabutan ng lockdown sa labas ng lalawigan. Simula nitong nakalipas na Mayo 5 hanggang itong ngayong araw una maabot na sa mahigit 3,000 tawag ang nabigyan pansin ng Sagip Palawenyo Assistance Program. Meron na rin mga Sagip Palawenyo iba't ibang bansa na bigyan ng financial assistance na hanggang sa hindi pa rin pinapayagan ng biyahe ng barko at aeroplano dahil sa umiiral na ECQ sa iba't ibang lugar. Samantala, pinapatid naman sa lahat ng Palawenyo na nasa ibang lugar na naputan ng community quarantine na nasabing programa ay hanggang sa araw ng Biyernes lamang o May 15 na 2020 na tatanggap ng mga concerns may kaugnay naman sa sweeper flight. Ang mga kapuso, John Vicer Bantaculo, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio, number 1. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PCL President Palawan Chapter. Board Member Clarito Prince Di Maale IV, Prinsipyo at Serbisyo, Sulong, Palawan. Samantala mga kapuso, dakuin po natin ang kaugnay na balitang yan. Matapos kang ilang araw na operasyon ng COVID-19 sa Sagip Palawenyo Operation Center para sa pagbibigay serbisyo sa mga Palawenyong stranded sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na nais nang umuwi sa lalawigan ng Palawan, ay dagsa-dagsa na ang mga tumatawag at humihingi ng tulong upang mabigyan ng pagkakataon na makauwi ang mga ito sa kanilang mga tahanan at pamilya. Ngunit mayroong mga pailan-ilan na nagrereklamo na hindi umano sila na-entertain ng nasabing call center at nagnanais na mabigyan ng pagkakataon na mapansin upang masagip sila sa kanilang kinalalagyan ngayon.
Kaya sa panayam ng Super Radio kay Ginoong Cesar Sammy Magbanwa ang punong abala, sa nasabing programa sa ngayon ay meron na silang mahigit 4,000 mga inquiries at patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa kanilang Operations Center. Kabilang na umano rito ang mga inquiries patungkol sa sweeper flights, mga inter-municipality travels, financial assistance at maging ang mga inquiries na mga stranded sa iba't ibang munisipyo sa Palawan. Maging ang mga taga Puerto Princesa na agad namang nila umanong inililipat sa city government na may sariling programa para sa mga kababayan nilang tagalungsod. Samantala sa ngayon ay nasa 300 na katao na rin ang kanilang nabigyan ng financial assistance upang ma-survive na mga ito ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa mga lugar kung saan sila na stranded. Kabilang sa kanilang napaabutan ng mga tulong ay yung mga nasa Kamaynilaan, Cebu City, Iloilo City at iba pang parte ng Mindanao. Sige, iba po ay mayroon tayo magigit sa 4,000. 4,000 na. Mga 4,465 transactions po. Kasama na po dito yung mga inquiries tungkol sa inter-flight, financial assistance, inter-municipal travel. At kasama po dyan yung inquiries ng mga kababayan natin sa mga different municipalities. At yung mga inquiries po ng mga kababayan natin mula sa Rosetta at Puerto Princesa, which is endorsed to the city government. Manong Sam, meron na doon napadalahan ng mga ayuda yung ilan ng mga kababayan natin? Meron po ba tayong idea kung ilan na po yung mga napadala natin, Manong Sam? Well, almost 300 na po, no, sa mga kababayan natin. Almost 300, sir. Nagdaka na po na tinatulungan at malaki-laki na rin po yung kasama yung founder ng ating pong Capital Social Welfare Development Office ang naipadala na po sa kanila. Sa Manila lang po yan o meron po sa iba pang probinsya? Iba-iba na po, no? Minsan sa Cebu, meron po Iloilo, sa Manila, at meron din po sa Mindanao. Iba-ibang lugar na po. Samantala sa ngayon ay meron pa silang pending na 528 na katao na dapat nilang matawagan upang mabigyan ng kanilang serbisyo. Ngunit ang mga tawag at text upang magpalista ng kanilang mga pangalan para sa sweeper flights ay hanggang bukas na lamang, araw ng Biyernes, May 15, 2020. Ngunit maaari pa ring matawagan ang Operation Center pagkatapos ng May 15 para sa iba pang mga inquiries. Samantala nilinaw naman ni Ginoong Sammy na kaya maaaring maraming reklamo dahil sa hindi sila makatawag sa naibibigay na mga hotline numbers o kaya hindi sila na-entertain ng mga nasa Operation Center ay dahil sa mahinang volume o hindi magandang signal na meron sila. Ngunit wala naman umanong dapat ipangamba dahil tatawagan naman sila ng mga nasa Operation Center at pagsiservisyohan pa rin. Ito rin naman ang dahilan kung bakit meron silang 528 pending na kailangang tawagan. Samantala kahit na matapos na ang May 15 ay tatapusin pa rin nila ang pagtawag sa 528 na katao na kanilang dapat bigyan ng serbisyo. Opo, may mga call out po po, no? Mga dapat tawagan o balik 528 po. 528. Tatawagan po sa ating mga katatakaga. So, tuloy-tuloy lang po pala itong ano natin, yung parang call center natin, mini call center natin na sumasagot dun po sa mga text, mga inquiries, dyan po sa inyong tanggapan, Manong Sam. Pakay din po, pero yung kasalanan po, May 15, yung natin mga tatanggapin ng mga tawag at mga text, para po magpalista din sa organized na super flight. Pero po, pwede po mag-inquire after May 15. Okay, kasi may mga nagko-contact dito sa atin. Ano kaya po naging problema, sir? Kasi makailang tawag na raw sila, makailang text, pero hindi pa rin sila nare-reply. Wala pang feedback doon sa mga numbers na i-publish po natin, Sir Sam. Siguro po, dahil lang talaga sa pag-volume sa tawag text,
Pero masakit po, lahat naman po ng set sa public transport, matawagan po sila. Kaya sabi ko, sa 528 pa po yung dapat matawagan at mabalikan ng mga agents natin. At So tatapusin po natin ito hanggang bukas, Sir Sam. ay, yung mga pagtawag po, kahit na set na po ang payroll basis, tuloy-tuloy po yan hanggang sa matawagan po lahat ng Okay. Sir, yung mga... average po sa yung 600 contractors per day. Samantala mga kapuso, nasa 2,000 na rin ang kanilang nabavalidate para mapasama sa inihandang sweeper flights ng gobyerno, kung saan kailangan nilang magpresenta ng kanilang mga quarantine clearance na magmumula sa Emergency Health Response Team sa lugar kung saan sila naroroon. Ito ay upang mapatunayan na sila nga ay sumailalim sa 14 days quarantine. Ngayon rin ay kinakailangan na pumasa sila sa gagawing rapid testing ng provincial government bago sila mapayagang makasakay ng eroplano at makauwi sa lalawigan ng Palawan. Ito ay upang masiguro na magiging ligtas ang lalawigan sa bantang dulot ng COVID-19. Dahil ayaw rin umano na ilagay sa kapahamakan ng gobernador ang kanyang mga nasasakupan. Nasa 1,900, almost 2,000 na po tonight. 2,000? Almost 2,000. Ito po yung validated na natin. Talagang sure na makakasama sila doon sa mga ina-arrange nating sweeper flights, Sir Sam? Di pa binabalidate pa sila at kailangan lang po dito yung requirement po, yung quarantine clearance, so you have to present that bago po sila na-consider na qualified. At kailangan silang pumasok dun sa rapid test na gagawin po ng ating provincial government sa Kamaynilaan. Kasi tayo din po ng ating mahal na gobernador na tayo sa Palawan ay mapasukan ng isang may positive galing po sa ibang lugar. Talagang dapat napatunayan nila na sila po ay nag-quarantine na sa kanilang tahanan ni Abedian for a period of 14 days. Kailangan nilang kumuha ng quarantine clearance sabi po sa Barangay Registered Response Team kung saan po sila naroroon. Okay. Mga kapuso, niyo po napakinggan ang punong abala sa COVID-19 sa Gip Palawan Operation Center, Ginoong Cesar Sammy Magbanwa. DYSP Super Radio, Balita. Oras alas 5:45 ng hapon, magbabalik po tayo. Triangulo. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Never lose hope on love. Listen to Bianca O'Malley's debut single, Kahit Kailan. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Extended ang quarantine. Kaya naman mas enhanced na rin ang inyong afternoon prime. Wala ka bang magawa kundi sundan ako at gawin lahat ng gusto ko para sa kasal namin? Ha? Wala akong inagaw sa'yo kahit kailan. Ikaw ang maraming inagaw sa akin. Ika-6 na utos, 2:30 p.m. Bitawan mo yung kapatid mo! Yung kapatid niya! Sinadali! Sa hirap ba yung kapatid kayong dalawa? O Nanay, 3:25 p.m. Meron akong sikreto. Sige, sasabihin ko sa inyo. Malakas ako! Wala nakakaalam kung saan nagmula ang kapangyarihan na yun. Basta ipinapasa lang mo. Sa mga babae sa pamilya namin, hindi ko inaasahan pero dumating na rin ang araw na kinatatakutan ko. On Strong Girl Monsoon, 4:15 p.m. Let's stay at home together. Tutok na sa GMA Afternoon Prime. DYSP Super Radio. Triangulo. At tayo ngayon nagbabalik mga kapuso para sa karagdagang balita ngayong araw ng Huwebes.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Board Member 1 Antonio Alvarez, sanggigan mo, kaibigan ko, sulong, 3-in-1 Palawan. At para sa ilang detalye ng ating balita, mula sa labas ng ating himpilan, puntahan natin Super Wilmar Abria. Ito ang panibagong suspect case sa COVID-19 dito sa lungsod, nasawi. Samantala, 5 suspect case dito sa syudad na unang nasawi, negatibo po ang resulta sa isinagawang swab test. Sa detalye ng balitang yan, Super Wilmar Abria, pasok! Panibagong na naman nga ang suspect case sa COVID-19 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang pinawian ng buhay ay supposed ni State Information Officer Richard Liga na isang babae na nag-iinad ng 40 hanggang 45 taong gulang ang nasawing COVID-19 suspect. Wala ba daw sa Orman Barangay ng lungsod ang nasawing pasyente na mayroong karamdaman samantala na punta naman ng specimen sample o na swab test ang nasawing pasyente. Kaugnay naman ng mga COVID-19 suspect, negatibo naman sa COVID-19 ang lahat sa mga naunang 5 PR deaths na naitala sa lungsod na naghihintay ng resulta ng ginawang pagsusuri. Ito ay sa COVID-19 update ng City Information Office. Maliban sa 5 suspect case na nasawi, meron ding isang admitted hospital at nasa quarantine facility ng lungsod ang nag-negatibo rin sa COVID-19. Well, dito isang suspect case death na lamang ang naghihintay ng resulta ng ginawang swab test. Sa ngayon ay 23 ang binapatay ang suspect case sa lungsod kung saan 3 ang naka-admit sa ospital, 6 ang nasa home quarantine at 13 ang nasa quarantine facility ng lungsod. Kaugnay dito, nananatiling isa ang konfirmadong kaso ng COVID-19 at isa rin ang naitalang nasawi sa naturang sakit dito sa lungsod. Ang inyong kapuso, Super Wilmar Abria, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio, number 1. Maraming salamat, Super Wilmar Abria. Samantala, punta naman tayo kay Super Kenneth Calumres. Pagbebenta ng iligal na droga, hindi umano mapigilan sa kabila ng pagkakaroon ng krisis ng lungsod dahil sa COVID-19. Ayon ho yan sa PNP. Sa detalye ng balita niyan, Super Kenneth Calumres, pasok! Mas dumambali na ang presyo at hindi na mapigilan ang pagbibenta o hindi pa rin mapigilan ang pagbibenta ng illegal na droga kahit na merong pinakarap na krisis ang lungsod dahil sa banta ng sakit ng COVID-19. Sa magkakasunod kasi ng operasyon ng City Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Agency, Police Station 1, laban sa mga paramakiturang ng illegal na droga ay mas mataas sa normal na presyo ang nagiging bentahan nito. Bagamat kahit na sa ilalim ng GCQ ang lungsod ay wala pa din pasok sa trabaho kaya nagiging palamak ito para pinapagkukunan sila ng pera. Ayon sa mga otoridad, upang mas malaki ang kita ng iba ay tinataas ng mga ito ang presyo na patuloy pa rin naman yung tinatangkilik ng mga parokyano ng mga nakunin nila sa operasyon kahit na doble ang nagiging presyo nito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang panoperasyon upang mahuli ang mga pinagmumulan ng kanilang mga binibentahan na illegal na droga. Base na rin sa informasyon na kanilang makakalap sa kanilang mga nahuhuli. Ang inyong kapuso, Super Kenneth Calumres, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio, number 1. Maraming salamat, Super Kenneth Calumres. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Board Member 1 Antonio Alvarez, sanggigan mo, kaibigan ko, sulong, 3-in-1 Palawan. Super sa balita! Super sa balita! Samantala, dakuin naman natin ang balita mula kay Super June Vicer Bantaculo. Ito hong plano ng DepEd Palawan na online learning classes sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Nais malaman ng Hunta Probinsyal. Detalye ng balita niya, Super June Vicer Bantaculo. Pasok! Ipinabatid ng Department of Education sa pamagitan ni Secretary Lina Brianes na magsasagawa naman ng online learning classes at muling pagbubukas ng klase sa Agosto 24 taong kasalukuyan. Ayon kay Board Member si Sario Benedito Jr., ang sitwasyon ng Palawan ay kaiba sa ibang mga probinsya
lalo't hindi naman lahat ay maaaring makapag-online, lalo na sa mga mag-aaral na nasa remote areas o mga nasa liblib na barangay o sityo. Bukod rito, ay problema rin ang kakayanan ng mga magulang sa mga pangangailangan gaya ng laptop upang makapag-participate sa online class. Liban pa rito ay ang problema sa mahinang internet connection sa ilang mga lugar sa munisipyo. Kung meron man ay mabagal. Ayon naman sa DepEd, papayagan na rin nilang pumasok, subalit ilang estudyante lamang sa silid-aralan ang maaaring pumasok, kaya't naisimaraman ng sangguniang palawigan sa pamunuan ng kagawaran edukasyon kung ano ang mga plano ng tanggapan at ang kanilang preparasyon para sa pasukan. Nais malaman ng Junta Provincial ang planong gagawin ng DepEd sa mga lugar na walang internet at kung ang DepEd din naman ay may pondo para naman sa gagawing disinfection sa mga silid-aralan at ang pag-provide sa mga estudyante ng pagsuot na magsuot ng face mask bilang pagpapatupad ng mga precautionary measures. Ang inyong kapunso, John Vicer Bantaculo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan sa radyo. Number 1. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Samantala, dakuin naman natin ang balita mula kay Super Ivy Valdez. Mula pa din po sa labas ng ating himpilan, isang buwaya ang naibalik sa natura nitong tahanan matapos na matrap sa isang konkretong tangke sa bayan ng Balabac. Detalye ng balitang yan, Super Ivy Valdez. Pasok! Na-rescue at naibalik na sa natural na tirahan nito ang isang buhaya matapos na matrap sa tangke sa isang fish pond sa Millville sa munisipyo ng Balabac, Palawan. Sa impormasyon mula sa PNP Maritime, nakita umano na isang residente sa lugar ang nasabing buhaya at agad nakipag-ugnayan sa Balabac Philippine National Police Maritime Group, ang Philippine Marines, at agad na tinungo ang lugar para sa verifikasyon. Kaugnay nito matapos ang ilang araw na natagpuan ng buhaya, naibalik na ito kahapon sa tirahan nito sa sitio Panaatan sa Barangay Millville na isinagawa katuwang na Philippine Coast Guard, Balabac Substation, Balabac MTS at PCSD. Samantala, ang naturang buhaya ay may sukat na 6 na talampakan habang aabot naman sa 180 kilo ang bigat nito. Ang inyong kapuso, Super Ivy Valdez, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, Super Radio Number 1. Maraming salamat, Super Ivy Valdez. Samantala, balita ulit mula kay Super Wilmar Abria. Itong CSWD di pa batid kung ano ang magiging kapalaran ng higit 11,000 nag-apila para sa Social Amelioration Program. Ayon po yan sa DSWD o programa ng DSWD. Sa detalye ng balitang yan, Super Wilmar Abria. Pasok! Di pa batid City Social Welfare Development Office o CSWD kung ano magiging kapalaran nag-apila na bagay di nakatanggap ng Social Amelioration Program ng DSWD. At kigidang Lydia Rosario, CSWD Office ng Lungsod, wala pa umarang informasyon sila natatanggap mula sa DSWD kung ano mangyayari sa pinadala nilang mahigit sa 11,000 pamilya na mapilaga sa CSWD na may kasama sila sa Social Amelioration na kanila na mag-isinabete sa tanggapan ng DSWD. Subalit ayon kay De Rosario sa City Council, dito na rin posisyon, kailangan pa rin gang i-validate yung mag-alistahan na yan. May pronouncement kasi national government nasa ECQ area ay pabibigay ang Social Amelioration Program. Samantala sa ngayon, abala ang CSWD sa liquidation na may pabigay na sa first tranche ng ayuda. 100% na umadog natapos pabibigay ng staff dito sa lungsod. De Rosario na umabot nga sa 36,956 na pamilya sa lungsod ang napagkaluban ng nasabing emergency cash subsidy ng pamalaang nasyonal. Samantala, binabuti ng Superado News na mga paugnayan sa Information Officer ng DSWD sa Mimaropa. Sa pamagitan nga nitong si Binibining Chanti Becerra at sinabi nito na umuusad ang proseso para sa isinabuting apila. Hinihintay lamang umano nila sa regional office na matapos lahat sa Palawan sa kamay padala nila sa kanilang head office na siya naman magpapadala nito sa Department of Budget and Management o DBM at Department of Finance para tignan kung ano ang maaaring magawa sa mga umapila para doon sa first tranche ng ayuda
may pag-asa pa umano makatagap ang mga nag-apila basta pabigyan lamang umano ng budget ng DBM. Bagat meron po ng national government na hindi na nga makatanggap ng second tranche. Ang mga nasa GCQ area ay wala pa rin natatanggap na guidelines higil dito ang regional office. Ang inyong kapuso, Super Wilmar Abreu, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio, number 1. Maraming salamat, Super Wilmar Abrea. Super sa balita! Super sa balita! Dakuin natin ang balita mula kay Super Kenneth Calumbres. Ito ang 10 kalalakihan dinala sa himpilan ng pulisya matapos mahuli sa curfew kagabi. Super Kenneth Calumbres sa balitang yan, pasok! 10 kalalakihan na ang dinala na naman muli sa himpilan ng Mendoza PNP matapos mahuli ang mga otoridad sa kasagsagan ng pagpapatupad ng curfew hours sa ilalim ng General Community Quarantine. Sa patuloy kasi na pagpapatrolya ng City Mobile Force Company, Police Station 1 ay umabot na sa 50 katao ang nahuhuli nila na lumalabag sa curfew hours dahil mga naabutang nakatambay, naglalakad o pagalagala pa sa ipinagbabawal oras. Ayon naman kay Police Lieutenant Ray Aaron Anola, maliban sa papapatrolya ay surprise checkpoint naman ang ginagawa ng City PNP sa ilang barangay kung saan nga kagabi sa Barangay San Manuel at Barangay San Jose. Pagsapit ng hapon at gabi ay nasa 30 motorsiklo na naman ang na-impound na napag-alamang walang mga lisensya at walang mga suot na helmet. Ang inyong kapuso, Super Kenneth Calumbres, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Super Radio, number 1. Maraming salamat, Super Kenneth Calumbres. Super sa balita! Super sa balita! Nakuha naman natin ang balita mula kay Super Ivy Valdez. Isang magsasaka na may kinaharap na kasong pagnanakaw, arestado ng mga tauhan ng PNP Maritime Group sa bayan ng Rizal. Para sa balitang yan, Super Ivy Valdez, pasok! Nais sa anti-criminality campaign ng mga otoridad na aresto ang isang magsasaka na pinaghahanap ng batas dahil sa kasong kinakaharap sa Barangay Pulasyan sa munisipyo ng Rizal, Palawan. Sa impormasyon mula sa Special Operations Unit Maritime Group, sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Rizal NPS, First Palawan Provincial Mobile Force Company and Regional Special Concerns Mimaropa, na-aresto ang isang John Ricasido Palomar, 27 anyos, walang asawa at residente sa nabanggit na lugar. Ang nasabing magsasaka ay hinuli sa pamamagitan ng isang warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Ramon Chito R. Mendoza, ang presiding judge ng RTC Branch 165 Brooks Point, Palawan, dahil sa kasong robbery na may inirekomendang piyansa na aabot sa 48,000 piso. Iniharap naman sa korte ang akusado para sa iba pa nitong disposisyon. Ang inyong kapuso, Super Ivy Valdez, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio, number 1. Maraming salamat, Super Ivy Valdez. Oras natin mga kapuso, sakto 6:00 na po ng gabi. Magbabalik tayo para sa Showbiz Balita. Diyan lamang po kayo. Ang oras ay atid sa inyo ng Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Super Radio! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaids of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This Angelus Prayer is brought to you by RGMA Palawan and the Commission on Communications and Media Affairs of the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. Now that I'm free, freedom's the right for me. Protection that's right for toddlers like me. Maria Rivera and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nutri Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriFuds program. Isiksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nutri Plus. Protect your number one with a new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Ayaw na! Gusto ko na mawala! Bakit ba? Dati na kinakaya ko. Alam mo ang HIV, may pag-asa pa yan. Lamig ka sa Panginoon. Mahal na mahal ka na, Jeff. May mga pagsubok pero wala namang bagay na hindi natin makakaya. Ayaw na! Makinig ka ko. Mahal ka ng Panginoon. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kaputan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Proverbs 10:12, Bond X3, tagapaghatid ng magandang balita. Mga kaaway at kalaban, humanda na kayo. Maging kayo ay mga itlog pa lamang, uod at mga lumilipad na insekto. Kahit saan man kayo magtago, narito na ang pinakabagong Sulpak Lambda 2.5 EC. Siguradong bagsak at patay ang mapanirang insekto. Isang kutsara lang sapat na sa 1 litrong tubig o knapsack sprayer. Ang Sulpak Lambda ay isang dekalidad na produkto mula sa 118 Agricultural Corporation at ipinamamahagi ng Palawan Poultry and General Merchandise at sa inyong mga suking tindahan ng mga agricultural supply malapit sa inyong lugar. Sulpak Lambda 2.5 EC. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhin wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Ngayong 2020, tuloy ang inyong mga kapuso sa DYSP Super Radio sa paghahatid ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Narito ang mga programang inyong tututukan mula Lunes hanggang Biyernes sa 909 kHz, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Super Balita sa 909 ni Super Rodel Guzman. Susundan ito ng tambalang Mike Enriquez at Joel Reyesabel sa Super Balita sa umaga nationwide. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga, umaatikabong talakayan ng maiinit na usapin ang sasa inyo sa programang Kami Naman ni Super Junfred Calamba at Ed Havares. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Samot-saring impormasyon, mga tips at balita ang ihatid sa
sa inyo ni Super May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Alas 12 hanggang alauna ng hapon. Super Balita sa Tanghali nationwide dina Orly Trinidad at Lala Roque. Alauna hanggang alas 2:30. Muling magbabalik si Super May Uy upang tugunan ang inyong mga suliraning puso sapagkat kami ay tao lamang. Alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Makipagdebate sa partners June and Ivy ni Super June Vicer Bantaculo at Ivy Valdez. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kaalaman sa batas at serbisyong legal ang hatid sa inyo ni Rod Evangelista sa Kayo at ang Batas. Alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Muling balikan ang mainit na balita sa buong maghapon. Triangulo ni Super Wilmar Abrea, Kenneth Calumbres at JB Wanich. Susundan ang mga balita sa 24 oras. Mga programang inyong kagigiliwan, mas pinalawak at pinatatag dahil kayo ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami patuloy na maghahatid ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakabagong programa sa Super Radio tuwing hapon na inyong dapat antabayanan. Triangulo! Maghimay sa mga maiinit at napapanahong balita, balitang pangkabuhayan, sa payong kapuso, sports update at sinukaw. Lahat ng yan sa inyo dito lamang sa programang Triangulo. Mapapakinggan tuwing alas 5 hanggang alas 6:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Triangulo! Huwag sila ang nagpupot, di matatapos. Showbiz Balita! Ako'y napapa, pagkapiling kita. Ako'y napapa, wow! Napapasigaw, pagkapiling kita. And sometimes I forget, ako'y napapashit. Hoy mga kapuso, nagbabalik tayo dito pa rin sa programang Triangulo. At narito na po tayo sa ating yugto kung saan tatalakayin na natin ang mga nangyayari sa mundo ng showbiz o show business. Para naman ma-relax tayo kahit papaano. Opo, dahil sa dami ba naman ng balita ang ating nakikita ngayon, nakot sabayan pa ng mga opisyalis natin na may mga matataas ng katungkulan na silang titingin sa batas at nagpapabawal sa ating mga kababayan na mag-party-party. Pero sila palang nagpa-party-party. Diyos ko Marimar. Ating mga matataas na opisyales. Siguro kung normal na mga tao yun, ano? Ngayon ay nakakulong na. Dahil ay sila yung mga matataas, ay may mga panangga sila sa mga sasabihin ng tao. Hindi naman daw party yun eh. Ano lang daw yun? Manyanita. Tama ba yun? Parang kakaiba talaga yun, ha? Extraordinary birthday party. Parang may exemption pala pagdating sa mga birthday. Kakaloka. Tapos pag mag-aalibay pa na matagal na raw ang picture na yun. Parang matagal na yung picture na yun. Bakit? Dati magbe-birthday party ba kayo nang nakasuot ng face mask? May ganun ba? Dati ba may pandemic na? O imposible naman lahat kayo may ubo o may sipon ng mga panahong yon kung nakaraang taon pa yon. Liquor ba yung iba sa atin uhaw na sa alak at pinipigil. Pero yung mga nag-birthday na ating mga matataas na opisyales, nako, walang liquor ban. Kamusta naman po kayo? Dito na muna dahil nanginit ulo natin sa mga ganyang usapin eh. Kakainit ng ulo. Ito muna si Aramina na mahagi ng sako-sakong bigas sa ilang lugar na apektado ng pandemic. Hindi niyo si Aramina. Naka-face mask. Namigay pa ng bigas. Ang daming bigas nga, no? Walang party-party. Sabi dito sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Aramina ang ginawa nilang pamamahagi ng napakaraming bigas sa ilang lugar na labis na naapektuhan ng krisis dulot ng COVID-19. Ayan
Lunches internal probe. Birthday party during ECQ. May parosas pa talaga, ha? Sa larawan na pinost ni Ara, inihayag ng aktres na ang mga bigas na nakakarga sa isang malaking truck ay pamamahagi umano na sa ilang lugar tulad ng Laguna, Rizal, Pampanga, Quezon City at Caloocan. Ang munting tulong na ito ng aming Team Darv ay sana malayo ang marating. Salamat sa lahat ng LGUs at volunteers na tumulong sa pamamahagi ng aming nakayanan, saad niya sa caption. Kaya natin ito, tulong-tulong tayo, pahabol pa niya. Bukod kay Ara, marami rin iba pang celebrities na gumagawa ng paraan para matulungan o tumulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng krisis at maging sa paghahanap ng paraan upang masuportahan ang mga frontliners. May buti pa si Ara Mina. Although may mga pera naman talaga ang ating mga kapusong yan, at least ginagamit sa tama. Pwede naman kasi, alam mo, ang dami-dami natin nakikita na mga nagbe-birthday at para ma-celebrate nila ang birthday nila ay pumupunta sila sa mga malalayong lugar, sa mga mas apektado ng pandemic na sakit, COVID-19, o di kaya pupunta sa mga frontliners at namamahagi sila ng kanilang mga blessings sa buhay. Ganun mag-celebrate ng birthday sa panahon ngayon. Sa panahon ng pandemic, hindi mag-celebrate ka ng birthday na labag sa ipinapatupad yung batas. Nakakahiya naman po na kayo po ay ang dapat na sumisita at sumasaway sa mga ganitong gawain, pero kayo pa yung nangunguna. Malas yun lang na i-post yung picture nyo. At kung sino man yung nag-post ang picture na yun, salamat po sa iyo. Dahil nalalaman ng taong bayan kung gaano katigas ang ulo ng ating mga otoridad na yan. Hindi ko nila lahat pero meron. May mga nagpapatunay na. Kahit ano pang sabihin nyo, pag depensa sa inyong sarili, mali po ang inyong nagawa. Aminin nyo na lang. Walang social distancing at party po ang naganap. Hindi pa yung manyanita, may cake na binublow. May mga flowers na binibigay. Ano ba yung manyanita? Ang manyanita madaling araw ginagawa, kinakantahan ka lang. Hindi gabi ginagawa yun. Huwag nyo kaming niloloko. Masama yun. Masama man loko, masama magsinungaling at masama magsagawa ng birthday party sa panahong ito. Saan marami kayong imbitado. Galit na galit ako. Yung pinsan ko nga, nag-birthday nakaraan. Hindi ako pumunta. Kahit na wala din naman masyadong bisita. Kayo, nagtitiis kami na hindi pumunta sa mga birthday parties. Kayo! Hay, nako, happy birthday na lang sa iyo, sir. Wish you all the best. Ayan mga kapuso, ang ating showbiz balita na napunta doon sa birthday party. Hindi ko alam kung bakit. Pero showbiz din yun dahil ay pangalan din yun sa... May pangalan din siya sa ating bansa. Ayan na po. Hindi na ako nagpangalan na. Wala namang sinabi Wala namang sinabing pangalan Bahala na kayo dun. Ayan na mga kapuso. 6:15 na po ng gabi. Magbabalik tayo. Showbiz Balita! Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang 1 metrong layo sa mga taong may simptomas ng ubot, sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw
Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility, basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Extended ang quarantine. Kaya naman mas enhanced na rin ang inyong afternoon prime. Emma, wala ka bang magawa kundi sundan ako at gawin lahat ng gusto ko para sa kasal namin? Ha? Wala akong inagaw sa'yo kahit kailan. Ikaw ang maraming inagaw sa akin. Ika-6 na utos, 2:30 p.m. Ayla! Binawa mo yung kapatid ko! Yung kapatid na! Sinadali! Seryoso ba yung magkapatid kayong dalawa? O nanay, 3:25 p.m. Meron akong sikreto. Sige, sasabihin ko sa inyo. Malakas ako! Wala nakakaalam kung saan nagmula ang kapangyarihan na yun. Basta ipinapasa lang yun sa mga babae sa pamilya namin. Hindi ko inaasahan, pero dumating na rin ang araw na kinatatakutan ko. On Strong Girl Monsoon, 4:15 p.m. Let's stay at home together. Tutok na sa GMA Afternoon Prime. Nang minahal mo ang mahal ko at minahal ka ng minamahal ko. Para sa mga umibigat na dugo, ito ang Hugot Team Song para sa inyo. Nang minahal mo ang mahal ko by Betong Sumaya. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Radyo! Balitang pangkabuhayan sa Payong Kapuso. Mga kapuso, huling yugto na po ng ating programang Triangulo ngayong araw ng Webes. At ay bibigyan natin kayo ng mga tips kung paano makakaiwas sa malalaking pagtitipon kapag birthday nyo ngayong May. May panigurado, may magba-birthday bukas at may magba-birthday sa mga susunod pang araw ngayong buwan ng May. At narito po, para hindi tayo matulad sa mga, huwag nating gayahin yung mga tao na dapat ay role model pero sumasaway sa batas. Tayo mismo, sa sarili natin kapag alam natin tama, doon tayo sa tama. Galit na galit. So, sabi dito, stuck at home on your birthday. O ba ay magsa-celebrate ng iyong birthday sa inyong tahanan dahil sa lockdown na ito? Huwag ka mag-alala. May mga listahan dito ng mga ideya kung paano gawin ang iyong birthday ng masaya at matiwasay. Alam nyo ba na ang pagiging mag-isa o ang pamamalagi sa inyong mga tahanan sa panahong lockdown ay hindi ba end of the world yan? Maraming mga bagay ang pwede mong i-celebrate. Kailangan mo lang ay maging creative kung paano mo gagawin yon. Ito po yung mga ideya kung paano nyo ma-celebrate ang inyong mga special day o yung inyong birthday sa loob ng inyong mga tahanan. Unang-una, pwede kayong order in. Ang pinakamasarap sa lahat ng mga bagay sa pag naka-lockdown ka, ang kumain ng masarap. At kapag tinatamad ka magluto, pwede ka mag-order sa mga kainan na bukas ngayon at nagde-deliver ng kanilang mga goods o ng kanilang mga produkto sa iyong tahanan. Dahil maraming mga restaurants and bakeries ang nananatiling bukas na magsasatisfy ng iyong cravings. Kaya wag kang mag-atubili kahit yung inyong mga delivery man na mag-aatid sa inyo ng pagkain, bigyan nyo rin ng tip na malaki. Birthday mo naman. Order ka ng iyong pagkain na sisiguro na magpapasaya sa iyo. After all, ilang years o ilang buwan ulit ang bibilangin mo bago ka ulit magkaroon ng birthday. Kaya lubos-lubosin mo na kung gusto mong maraming pagkain. Sige, bumili ka ng maraming pagkain. Para sa'yo naman yan. Pangalawa, call your friends. Tawagan mo yung inyong mga kaibigan.
Kung nami-miss mo yung mga kaibigan mo, give them a call. Maraming mga application na ngayon ang pwede mong gamitin para makipagtsikahan sa iyong mga kaibigan. Pwede ka nilang kantahan sa pamamagitan ng video chat or meron ng Zoom kung marami kang kaibigan. Doon kayo sa Zoom, magkwentuhan, mag-reminisce ng inyong mga alaala at syempre doon kayo mag-celebrate ng birthday mo. Kung miss na miss mo na talaga yung mga best friends, may Zoom naman kahit ilan nung ipasok mong kaibigan kasyang-kasya kayo. Set a time during the day to have a virtual party kung saan pwede kayong kumain, kanya-kanyang kain, kanya-kanyang inom, kanya-kanyang tawa. Kahit ilang oras pa yan. Or pwede rin magkaroon ng Netflix party. Walang dahilan para mag-celebrate ka ng iyong birthday na mag-isa. Merong technology sa iyong tabi. Huwag mag-alala mga kapuso, hanggat may Facebook, hanggat may wifi, yun lang. Kung walang wifi, iyak ka na lang. Pero hanggat may Facebook, may wifi, may data, pwede mong tawagan na yung mga kaibigan para i-celebrate yung birthday na magkakasama kayo. Hindi kasi pwedeng lumabas yung mga may kakayahan lang ang pwedeng lumabas daw. Dito sa Triangulo, naniniwala tayo na dito sa Triangulo, hanggat may tatsulok at lahat sila ay nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Or ito na, pangatlo, spend time with whoever you're with. Kung sino ang kasama mo sa iyong tahanan, yun na lang yung imbitahin mo sa iyong birthday. Halimbawa, may asawa ka na, di kayong mag-aasawa. Ang dami Kayong mag-asawa kasama ang iyong anak, mag-celebrate ng birthday. Or kung ikaw naman ay anak, kasama ang iyong mga magulang. Magandang bonding din yan sa inyong mga mag-anak. Pwede kayong magluto, kayong mag-asawa, o pwede kayong magluto, kayong magkapatid. Pwede nyo i-surprise, o pwede kayong ma-surprise ang inyong mga kaanak. Pwede kayong gumawa ng surprise kung ang may birthday sa inyo ay yung mga magulang, o yung nanay, tatay, o yung bunsong kapatid, o yung kahit yung panganay. Yan ang mga magandang gawin ngayon dahil dyan mo maipapakita ang tunay na pagmamahal. Yung hindi ka na maghahangad pa ng maraming bisita dahil pamilya mo palang sapat na. Diba? Pang-apat, get closer to your spiritual side. Magdasal ka mga kapuso. Kung nakakalimutan mo na ang pagdarasal, napaka-perfect timing ang magpasalamat sa araw ng iyong birthday. Dahil sa pagbibigay sa iyo ng panibagong buhay. Kung ikaw ay Christian o Kristiyano, marami na mga churches ngayon na nagpi-Facebook Live ng kanilang Eucharist celebration. Kaya pwede kang magsimba sa pamamagitan ng online. Or pwede kang magdasal kayong mga magkakaanak. Yan, ganyan, mag-celebrate ng birthday. At pinakapanghuli, syempre, importante rin to, kung wala ka talagang mapaglaanan ng iyong pera, mag-donate ka na lang. Yung iyong mga nailuto na ihandang pagkain o yung sobra-sobrang pera na meron ka, i-donate mo na lang sa charity. Yan isa sa pinakamasarap na feeling kapag birthday mo ang magbigay tulong sa iyong sa mga kapuspalad. Lalo na sa mga bata. Masaya kayo mag-birthday sa mga orphanage. Mag-donate ka mga kapuso. Lalo na ngayon marami nangangailangan, marami ang hirap sa buhay dahil sa kinaharap na krisis na COVID-19. Ano ba naman ang ibigay mo na lang sa kanilang yung oras, ibigay mo ang pagod, ibigay mo ang iyong natitirang mga salapi, ibigay mo yung dapat panghanda mo sana sa marami mong bisita ng mga sosyal. Sila naman ang pagtuunan mo ng pansin, yung mga kabataan, yung mga pamilya na walang-wala sa panahon ngayon. Yan mga kapuso, mga birthday tips para sa mga ipinanganak sa May. Happy birthday sa mga susunod pang araw sa inyo. Susunod na araw sa inyo. Susunod na taon na lang kayo mag-celebrate ulit ng birthday na masarap, na masaya at maraming tao. Sa ngayon, kayo na lang muna dyan sa inyong mga tahanan. Lalo na ngayon, na-extend ang GCQ natin. Although mas maluwag siya kaysa sa ECQ, bawal pa rin pong lumabas talaga. Mga kapuso bawal na bawal pa rin po. Batiin muna natin itong mga nakikinig sa ating Facebook Live.
Oy, sila Mark Van der Nier de la Torre, idol, pa-shoutout po. Si Lorna Deli Pableo, good afternoon, watching in Iloilo. Please greet my brother Nelson Deli and his family in Coron, Palawan. Hello kay Senro Taytay, watching. Idol, anong number ho ang tatawagan sa gustong umuwi sa Manila? Umuwi Manila to Palawan. Ito titignan natin yan mga kapuso para doon sa naghahanap ng numero. Kung taga Puerto Princesa kayo, iba po kasi ang sa Puerto Princesa at provincial o dito sa provincial government. Pero maaari nyong bisitahin yung kanilang mga Facebook page para malaman nyo kung ano yung mga numerong dapat makontak. Hanggang bukas na lang po yan Sana ay makahabol pa rin kayo. Wait lang. Puso, binabati ko na lang. 1, 2, 3, 4. Oy, maraming salamat sa pagsama sa akin sa loob ng 1 oras at 30 minuto. Dito sa programang Triangulo, binabati ko ulit lahat ng ating mga kababayan dyan sa poblasyon Taytay, Palawan. Bayan ng El Nido, bayan ng Coron, Cuyo, Dumaran, napakalakas natin dyan. Araceli din, napakalakas natin dyan. Coron, Culyon, bayan ng Rojas na napakalakas din natin dyan. At sa Sur, Nara, Aborlan, sa baba tayo naabot sa Sur. Brooks Point, Quezon, Rizal, Española, Balabac, Batarasa, at sa lahat po ng naaabot ng programang Triangulo at ng DYSP Super Radio. Magpapaalam na po ako sa ngalan po ng aking mga original na partner, Super Wilmar Abria at Super Kenneth Calumbres. Ako po Super JB Wanich, kasama ang napakagaling at napakapogi dito sa bahaging technical, Super Albert Balenas. At syempre kayo po mga kapuso na aking nakasama, dahil kayo ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami ay patuloy na maghatid ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Susunod na po, 24 oras. Narito na ang pinakabagong programa sa Super Radio tuwing hapon na inyong dapat antabayanan. Triangulo! Maghimay sa mga maiinit at napapanahong balita, balitang pangkabuhayan, sa payong kapuso, sports update at sinukaw. Lahat ng yan sa inyo dito lamang sa programang Triangulo. Mapapakinggan tuwing alas 5 hanggang alas 6:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Triangulo! Huwag sila ang nagpupot, di matatapos ang gulo. Ito ang serbisyong totoo. GMA Dad, agila ba na ang pagkasalibo ng Pilipinas? Tama. Ang agila ay mabagsik, matapang. Maaari itong mabuhay mula 30 to 60 years. 8 beses na mas malakas ang kanilang paningin. Ang galing ng agila. Anak, pwede ka rin maging parang agila. Paano, Dad? Ayon sa Isaiah 40:31, lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Panginoon. Lilipad silang tulad ng mga agila. From X3, tagapaghatid ng magandang balita. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. DYSP Super Radio.
ating mga pumping stations naman, naka-ready yan. Tao tayo dyan. Kumbaga yung workforce naman namin, kahit skeletal, nakabantay tayo dyan. Ang Quezon City, maaga naghanda ng mga